Mga minamahal, tayo dumalangin muna sa ating mahal na Panginoon, mga kapatid ko. Taas po natin ang ating mga kamay. Sama-sama tayo, mga mahal, hilingin natin ang gabay ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Dakilat papagpala naming Ama sa langit, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoon o Diyos, napakabuti mo po sa amin. Salamat po, mahal na Panginoon o Diyos, sa buong maghapong ito. Dakilang Diyos sa iyong pagkilos sa aming kalagitnaan, sa mga patutuo, sa mga makalangit na awitin, o Diyos na aming napakinggan. At muli, mahal na Panginoon, sa aming pangangaral ang iyong mga buhay na salita. Mahal na Panginoon, hinihiling ko po, O Diyos, ang iyong patnubay, sapagkat sa ganang akin wala po kung magagawa, O Diyos, kung wala ka sa akin, mahal na Panginoon. Sa pangunat panalangin, ang beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, dakilang Diyos, lang isa mong salita, mahal na Panginoon, pagpalain mo yung mga anak, amang banal, mahal na Panginoon, bigyan mo ng pananampalataya, O Diyos, Lord God, in the name of Jesus, we bind the power of darkness in Jesus' name. Hindrances, cast out in Jesus' name. Lahat magsabing praise the Lord, may mahal. Praise the Lord, God bless you po, mga kapatid. Makabalik tayo sa ating mga upuan. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Praise God, hallelujah. At mga kapatid ko, bagong lahat, ay nais ko magpaabot ng pinakamataas pong pagpupuri, pagluwalhati, pagdakil at pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Sa hapong ito, may mahal, at ako po ay nagbibigay ng double honor, respect po sa ating minamahal na mga magulang sa ating dakilang Diyos, ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, sa kanilang mga turo, aral sa ating may mahal na palagi nating inaalaala. Amen. Praise the Lord, may mahal. At ganoon din po na siyang magpaabot ng magandang hapon din po sa kanilang buong sambahayan, the whole Almeida family. Praise God. At sa lahat ng aking mga kasama, sa dakong ito may mahal ng Maribeles Bataan, mga kapatid ko, sa lahat ng ating mga kapatiran, sa lahat ng ating mga bisita at mga baguhan, at ganoon din po sa ating mga webcast viewers, mga mahal. Hallelujah, magandang hapon sa inyo lahat, mga kapatid. Purihin ang ating mahal na Panginoon. At mga minamahal, sa araw po, mga kapatid ko, ng bukas, mga mahal, ay ating pong victorious Talipaw Peace Mission Anniversary. Praise God. At ang buong Bataan, mga minamahal ko, ay bumabati, mga mahal, sa lahat po ng mga kapatiran, mga kapatid ko sa buong church natin, mga mahal ng happy anniversary. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin ang mahal Panginoon, mga mahal. At mga kapatid, magbigay tayo ng isang topic, mga kapatid ko, na ito po ay related, mga mahal, sa ating pong pinagdiriwang, mga kapatid ko, na ating anibersaryo ng matagumpay na Talipaw Peace Mission, mga mahal. Praise the Lord. At simulan po natin, mga kapatid, sa aklat po ng Psalms chapter 77, verse 11 to 12, mga kapatid ko. Isulat niyo po ang ating pag-aaral, mga kapatid, para na sa ganun ay ating pong aralan, mga minamahal, aralin, mga kapatid ko, panahon na ating pangangailangan ng paksang ito, mga kapatid. I will remember the works of the Lord, surely I will remember thy wonders of old. I will meditate also of all thy work and talk of thy doing. Tagalog po. Dito po sa mga awit, Kapitulo 77, Kapitulo 11, versikulo 11 hanggang 12. Babanggitin ko ang mga gawa ng Panginoon, sapagkat aalalahanin ko ang mga kabagabagan mo nung una. Bubulayin ko ang lahat ng iyong gawa at magmumuni tungkol sa iyong mga gawa. Amen. Dakilang Diyos ang magpala ng kanyang salita, mga minamahal. Hallelujah. Hanguin natin, mga kapatid, ang ating title dito po sa ating talata. Mga mahal, remembering the works of the Lord. Pag-alaala, mga mahal, sa mga gawa ng ating dakilang Diyos na buhay. I will remember the works of the Lord, surely I will remember thy wonders of old, mga kapatid ko. Pag-aalaala po sa mga ginawa ng ating mahal na Panginoon sa ating mga buhay. Mga mahal, ating nabasa sa Tagalog, babanggitin ko, mga mahal, sa English, mga kapatid ko, remember. Sa Tagalog ay babanggitin ko ang mga gawa ng Panginoon. Alalahanin ko, ibig sabihin, mahal, ang mga gawa ng mahal na Panginoon, mga kapatid.
sapagkat alalahanin ko ang mga kabagabagan mo ng una, bubulayin ko ang lahat ng iyong gawa at magmumuni tungkol sa iyong mga gawa, mga kapatid. Ayun, mahal, madalas po mga kapatid ko, binabaliwala natin mga anak ng Diyos, ayun, mahal, ang mga himala ng ating dakilang Diyos na buhay. Mga kapatid ko, uulitin ko po, minsan, ayun, mahal, madalas binabaliwala po ng mga anak ng Diyos ang mga himala ng ating dakilang Diyos sa ating mga buhay. Nalilimutan nating pasalamatan ang dakilang Diyos sa ating mga buhay. Amen. Kung hindi pa darating, mga minamahal, yung mga problema sa ating buhay, kung hindi pa masisira yung bahay natin sa bagyo, mga minamahal, yung mga sasakyan natin, mga kapatid ko, kung hindi pa masisira, kung hindi pa napupunit yung ating mga damit, mga minamahal, na sinusuot araw-araw, mga kapatid ko, hindi natin maaalala ang mahal na Panginoon. Ayun, mahal. Yan po madalas ang nangyayari, mga kapatid ko. Kaya, mga mahal, bakit mayroon po tayong Victorious Talipaw Peace Mission Anniversary, mga kapatid? Bakit natin po ipinagdiriwang, mga mahal, ito pong mga minamahal nangyaring napakadakilang himala ng ating dakilang Diyos na buhay? Ito po ay dakila, mga mahal, makapangyarihan, gawa ng mahal na Panginoon. Lahat magsabing Amen. Praise God. Bakit natin pinagdiriwang taon-taon, mga minamahal ko? Yung iba po ay nagtatanong, bakit ipinagdiriwang pa? Mga minamahal ko, sa atin po ay napakahalaga nito. Ayaw po ng dakilang Diyos na kalilimutan mo yung mga gawang makapangyarihan na ginawa niya sa ating mga buhay. Lalo't sa ating banal na iglesia, mga mahal. Bakit, mga kapatid ko, ayaw niyang kalimutan natin ito? Bakit nais ng dakilang Diyos, maipasa mo ito, mga mahal, sa mga susunod mong lahi. Gusto ng dakilang Diyos, mga kapatid, itong himalang ito, mga mahal, hindi lamang sa iyo, mga kapatid, kundi ipapasa mo yan sa iyong anak. Ipapasa mo yan sa anak ng iyong anak, mga mahal. Amen. Praise the Lord. Tingnan natin ang Psalms chapter 78, verse 6 and 7, mga kapatid. Sa Aklat ng mga Awit, Kapitulo 78, versikulo 6 hanggang 7, upang malaman ng lahing darating, sa makatuwid bagay ng mga anak na ipinanganak, na siyang magsisibangon at magsasaysay sa kanilang mga anak, upang kanilang mailagak ang kanilang pag-asa sa Diyos. Amen. At huwag kalimutan ang mga gawa ng Diyos, kundi ingatan ang kanyang mga utos. Lahat magsabing praise the Lord, mga minamahal. Ito po ang dahilan, mga kapatid, upang maalaman ng lahing darating sa makatuwid bagay ng mga anak na ipinanganganak, na siyang magsisibangon at magsasaysay sa kanilang mga anak. Lahat magsabing Amen. Upang kanilang mailagak ang kanilang pag-asa sa Diyos at huwag kalimutan ang mga gawa ng Diyos, kundi ingatan ang kanyang mga utos, mga kapatid. Napakaliwanag. Bakit pinagdiriwang natin ang Talipaw Peace Mission, mga mahal? Anniversary. Bakit meron tayong anibersaryo? Bakit, mga kapatid ko, nais ng mahal na Panginoon, alalahanin natin, gunitain natin, huwag nating kalimutan, mga minamahal? Praise the Lord. Para nang sa ganun, mga kapatid ko, ipasa daw natin, mga minamahal, sa salit-saling lahi natin. Amen. Praise the Lord, mga minamahal. Mga kapatid, huwag nating tutularan yung mga taong hindi marunong magbigay luwalhati at magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, mag-ingat po tayo, mga kapatid ko, na tayo po ay magkaroon ng ingratitude heart, mga kapatid. Ingat po tayo, mga minamahal ko, na huwag po tayong tumulad, mga kapatid, sa mga taong hindi marunong magpasalamat sa mahal na Panginoon. Sapagkat ang Kristiyano pong hindi marunong magpasalamat sa dakilang Diyos, mga minamahal, nagagalit ang Diyos sa kanila. Mga kapatid, tulad po ng mga Israelita nung panahon po ni Moses. Sa aklat po ng Psalms, chapter 78, ako po magbabasa, mga mahal, chapter 78, verse 8 hanggang 22, mga kapatid. Tingnan po ninyo ito, mga minamahal. Sundan niyo po ako, mga kapatid. Psalms 78, verse 8 hanggang 22. Huwag maging gaya ng kanilang mga magulang, may matigas na ulo at mapanghimagsik na lahi.
Isang lahing di naglagay sa makatwid ng kanilang puso at ng kanilang diwa ay hindi tapat sa Diyos. Hindi nila tinupad ang tipan ng Diyos at nagsitangging magsilakad sa kanyang kautusan. At kanilang kinalimutan ang kanyang mga gawa at ang kanyang mga kagilagilalas na mga gawa na kanyang ipinakita sa kanila. Mga kagilagilalas na mga bagay ay ginawa niya sa paningin ng kanilang mga magulang sa lupain ng Ehipsyo, sa paraan ng Zoan, sa parang ng Zoan. Hinawi niya ang dagat at pinaraan niya sila at kanyang pinatayo ang tubig na parang bunton. Red Sea po ito. Sa araw naman ay kanyang pinatnubayan sila sa pamamagitan ng isang ulap at buong gabi ay sa pamamagitan ng tanglaw na apoy. Kanyang pinuwangan ang mga bato sa ilang at pinainom niya sila ng sagana na gaya ng mula sa kalaliman. Nagpabukal naman siya mula sa bato at nagpababa ng tubig na parang mga ilog. Gayon may nagkasala uli sila laban sa kanya upang manghimagsik laban sa kataas-taasan sa ilang. At kanilang tinukso ang Diyos sa kanilang puso sa paghingi ng pagkain sa kanilang pita. Oo, sila'y nagsalita laban sa Diyos, kanilang sinabi, makapaghahanda ba ang Diyos ng dulang sa ilang? Narito kanyang pinalo ang bato na ang mga tubig ay bumubulwak at ang mga bukal ay nagsiapaw. Makapagbibigay ba siya ng tinapay naman? Ipaghahanda ba niya ng karne ang kanyang bayan? Kaya't narinig ng Panginoon at napuot at isang apoy ay nag-alab laban sa Jacob at galit naman ay napailan lang laban sa Israel sapagkat sila hindi nagsisampalataya sa Diyos at hindi nagsitiwala sa kanyang pagliligtas. Tingnan niyo mga kapatid. Nagalit ang dakilang Diyos sa Israel, mga inmahan. Marami siyang ibinuwal sa ilang. Marami po siyang, mga minamahal ko, pinatay sa disyerto, mga kapatid. Bakit? Dahil hindi sila marunong magpasalamat. Say, praise the Lord, mga inmahan. Mga kapatid, huwag daw nating tutularan ng mga bagay na ito. Sapagkat doon dumarating ang galit ng mahal na Panginoon. Katulad po sa Israel sa kanilang pagtawid sa Ilog Jordan. Basahin natin, mga mahal, Joshua chapter 4, verse 1 to 7. Tingnan natin, mga kapatid. Nung sila po'y tumawid sa Ilog Jordan, mga mahal, ano yung kanilang ginawa, mga kapatid, pagkatapos nilang tumawid? Dito po sa Aklat ng Josue, Kapitulo 4, versikulo 1 hanggang 7. At nangyari nang nakatawid na lubos sa Jordan ang buong bansa na ang Panginoon ay nagsalita kay Josue na nagsasabi, kumuha ka ng 12 lalaki sa bayan na isa sa bawat lipi. At iutos ninyo sa kanila na sabihin, kumuha kayo mula rito sa gitna ng Jordan, mula sa dakong tinatayuang matatag ng mga paa ng mga saserdote ng 12 bato, at dalhin ninyo at ilapag ninyo sa tigilang dako na inyong tutuluyan sa gabing ito. Nang magkagayoy tinawag ni Josue ang 12 lalaki na kaniyang inihanda sa mga anak na Israel, na isang lalaki sa bawat lipi. At sinabi ni Josue sa kanila, dumaan kayo sa harap ng kaban ng Panginoon ninyong Diyos sa gitna ng Jordan, at pasanin ng bawat isa sa inyo ang isang bato sa kaniyang balikat ayon sa bilang ng mga lipi ng mga anak ni Israel. Upang ito'y maging pinakatanda sa gitna ninyo, Right. na pagka itinanong ng inyong mga anak sa panahong darating na sasabihin, anong kahulugan sa inyo ng mga batong ito? At inyo ngang sasabihin sa kanila, sapagkat ang tubig ng Jordan ay nahawi sa harap ng kaban ng tipan ng Panginoon. Nang magdaan yaon sa Jordan, ay nahawi ang tubig sa Jordan, at ang mga batong ito ay magiging pinakaalaala sa mga anak ni Israel magpakailanman. Amen. Ang mga batong ito ay magiging pinakaalaala sa mga anak ni Israel magpakailanpaman. Buhay mahal. Ginawa nilang mga kapatid, tinawid ang Jordan, buhay mahal. Nakikinig po ba kayo? Matapos makatawid po ang Israel sa Jordan River, mga kapatid, ano po ang kasunod? Ano po yung ginawa nilang mga minamahal? Nakamtan na ba nila yung promised land? Pagtawid nila mga minamahal sa Jordan River, kanila na bang nakamtan yung promised land? Hindi pa po. Hindi pa, mga minamahal.
Anong ginawa nila mga kapatid? Inutusan muna sila ng dakilang Diyos na magtayo ng memorial. Lahat magsabing amen. Mga minamahal, nagtayo sila ng memorial monument. 12 bato, 12 stones mula sa river, mga minamahal, para palagi po nilang naalaala yung mga himalang ginawang pagtawid ng dakilang Diyos sa Ilog Jordan, mga kapatid. Amen. Mga minamahal, pagkatawid nila, mga kapatid ko, gumawa sila ng monumento para lagi nilang maalala. At kung magtatanong yung kanilang mga anak, sasabihin, anong kahulugan nito? Sasabihin ng mga magulang, yan ay mga himala ng dakilang Diyos noong panahon na kami tumatawid sa Ilog Jordan. Lahat magsabing, praise the Lord, mga kapatid. So ayaw ng dakilang Diyos, kalilimutan ng kanyang mga anak, mga mahal, yung mga milagrong ginawa ng dakilang Diyos. Say amen. At hindi tayo papapasukin ng dakilang Diyos sa kalangitan kung babaliwalain po natin yung mga milagro ng dakilang Diyos sa ating mga buhay. Ang dakilang Diyos natin ay napakabuti. Naniniwala kayo? Ang mahal na Panginoon, mga mahal, ay napakabuti sa ating mga buhay. Kaya huwag nating kalilimutan yung mga pag-iingat ng mahal na Panginoon. Yung mga pagpapala niya sa ating mga mahal mga buhay, mga kapatid. Say amen. Hallelujah. Kahit na mga pagpapala, kahit na mga milagrong lumipas na, mga mahal, huwag nating kalilimutan. Laging sariwa dapat. Laging mananariwa dapat, mga minamahal, yung mga patutuo natin mula sa ating mahal na Panginoon. Kaya patuloy nating sinasamba ang dakilang Diyos. Patuloy nating pinapapurihan ang ating mahal na Panginoon. Hindi lamang sa araw ng pagdalo natin, kundi araw-araw. Araw-araw lumalapit tayo sa presensya ng mahal na Panginoon. Nananabik po tayo, may mahal. Nauuhaw tayo sa presensya ng dakilang Diyos dahil sa kanyang kabutihan sa ating mga buhay. Amen. Dahil magandang loob ang pinakita ng dakilang Diyos sa atin, mga kapatid. Lahat magsabing, praise the Lord, may mahal. Hallelujah. Alam nyo, ang buhay, mga minamahal, ng isang taong walang Diyos, mga kapatid ko, hindi natin alam paano pasalamatan ang mahal na Panginoon. Hindi natin alam, may mahal, paano ang gagawin natin mag-isa panahon ng ating pagkain. Hindi natin kayang pasalamatan ang mahal na Panginoon, mga kapatid. Pero ang mga anak ng Diyos, mga minamahal, laging nagpapasalamat yan. Amen. Praise the Lord. Ang taong walang Kristo, ang taong walang pinasasalamatang dakilang Diyos sa kanyang buhay, mga minamahal ko, hopeless yan. Lahat magsabing amen. Hopeless ang buhay niyan. Malungkot ang buhay niyan, mga minamahal ko. Hallelujah. Walang tiyak na patutunguhan, mga kapatid. Malungkot, puno ng trouble ang buhay kapag wala kang pinasasalamatang Diyos. So don't waste your life of an evil and meaningless, mga mahal na buhay, mga kapatid ko. Huwag, mga mahal. Ingatan po natin yun, mga kapatid. Huwag nating hayaan, mga minamahal ko, na hindi natin gunitain, hindi natin pasalamatan ang mahal na Panginoon sa ating mga buhay. Amen? Praise the Lord! Huwag nating kalilimutan yung mga ginawang kabutihan ng dakilang Diyos sa ating mga buhay. Mga minamahal ko. Praise God. Alam niyo ba, mga kapatid, yung mga Kristiyanong hindi marunong magpasalamat sa mahal na Panginoon, wala siyang naaalalang kabutihan ng dakilang Diyos. Yung mga Kristiyanong walang patutuo sa buhay, hindi ba kakaakyat sa langit yan? Amen? Yung mga walang patutuo sa kanilang mga buhay, hindi yan makakarating sa promised land. Mga minamahal, kung hindi naging mabuti ang Diyos sa iyo at sa akin, hindi papayag ang diablo, mga minamahal, makarating ka dito sa church. Kung hindi mabuti ang dakilang Diyos sa atin, hindi ka na magigising, mga minamahal, sa umaga. Amen? Kung hindi mabuti ang dakilang Diyos, mga minamahal, sa tarangkahan pa lang ng bahay mo, hahadlangan ka na ng dakilang Diyos sa pagsamba, sa pagdalo. Pero salamat sa mahal na Panginoon. Narito yung mga anak ng Diyos na marunong magpasalamat sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Si praise the Lord, may mahal. Purihin ang ating mahal na Panginoon, mga kapatid. Kaya dinadala ka ng dakilang Diyos dito. Dinadala ka ng mahal na Panginoon sa kanyang church dahil nais niya, mga minamahal, na maging witness ka. Maging witness ako sa kabutihan na himala ng dakilang Diyos na ibinigay sa atin, mga mahal. Hindi lang sa ating buhay, kundi sa buong iglesia. Sa buong church, mga minamahal ko, dapat, mga kapatid ko, lahat ng ating makakausap, mga minamahal, ibinabahagi natin, mga kapatid,
May mga grupo tayo, mga minamahal, na umakyat sa talipaw hulo-sulo, mga kapatid ko. Walang dalang sandata. Ang dalang, mga minamahal ko, ay pag-ibig, mga minamahal. Amen. Praise the Lord, mga minamahal. Pagmamahal. Sabi ng ating beloved honorable pastor, wala tayong dala ni sandata ni karayom, mga minamahal, hindi natin dinala, mga kapatid ko, sa talipaw hulo-sulo. Ang dala po ng grupo ng Jesus Miracle Crusade, pagmamahal. Pag-ibig sa mga taong hindi natin kalahi. Amen. Praise the Lord, mga mahal. Hallelujah. Kaya mga kapatid, may mga nagtatanong, bakit daw umakyat ang beloved honorable pastor sa talipa hulo-sulo? Samantalang pwede mo naman daw ipanalangin, mga mahal, dito sa church. Yung mga foreign hostages, mga mahal, 21 sila. Iba't ibang lahi yan, mga kapatid. Mga mahal, hindi nila naintindihan. Hindi nila nakuha. Hindi nila na-reach, mga mahal. Kung yung pag-ibig ng man of God, yung pag-ibig ng propeta ng Diyos, mga mahal, sa kanyang puso. Gaano kalawak, mga mahal, ang kanyang pag-ibig. Amen ba? Kung hindi umakyat ang grupo ng Jesus Miracle Crusade, mga mahal, maari, mga kapatid, mapahamak yung 21 foreign hostages, mga mahal. At maaring digmain tayo ng iba't ibang mga bansa, mga kapatid, sa galit nila, mga mahal. Pero salamat sa mahal ng Panginoon. Dahil sa propeta ng dakilang Diyos, mga mahal. Amen. Praise the Lord, mga mahal. Hallelujah. Nagtagumpay po, mga kapatid ko, ang kanilang misyon, mga mahal. Amen. Praise the Lord. At yan po ang ating pinagdiriwang ngayon. Yan po ang ating pinasalamatan sa dakilang Diyos ngayon. Pwede ba nating palakpakan ng mahal na Panginoon, mga mahal? Hallelujah. Witness tayo, mga kapatid ko, sa kapangyarihan ng ating dakilang Diyos. Alam nyo, hindi natin maaalala ang kabutihan ng mahal na Panginoon kung walang magpapaalala sa atin. Amen ba? Kung paano nananariwa, mga kapatid ko, yung himala ng dakilang Diyos sa buhay natin. Paano yan, mga mahal? Paano natin malalaman? Kapag lagi kang dumadalo sa sambahan. Kapag lagi kang nakikinig ng Word of God. Amen. Mahalaga ang pakikinig ng Word of God, mga mahal. Amen. Mga kapatid, sabi nga ng kasabihan natin, mga mahal, tell me who your friends are, and I tell you who you are. Amen. Kung sino yung lagi mong kasama, ganun ka, mga kapatid. Kung ang kasama mo yung mga Kristiyano, mga mahal, na mapagpasalamat sa mahal na Panginoon, mga kapatid, laging ginugunita, mga mahal, ang kapangyarihan ng dakilang Diyos, mga kapatid ko. Kahit inabot pa yan ng 20 years, 25 years, 30 years, 40 years, mga mahal na himala, mga kapatid. Pag lagi mong sinasabi yan, lagi mong binabanggit yan, mga mahal, at lagi mong naririnig yan, mga kapatid ko, ganun ka rin, marunong ka rin magpasalamat sa mahal na Panginoon. Pero kung yung kasama mo, mga minamahal ko, walang pag-ibig sa gawain ng Diyos, mga mahal. Walang kaligtasan, mga kapatid. Pawang sanlibutan ang naririnig mo sa kanya, mga mahal. Ganun ka rin. Amen. Kaya huwag kayong mag-absent. Lahat magsabing, praise the Lord. Huwag kayong mag-absent sapagkat ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig ng salita ng Diyos. Amen. Faith comes by hearing and hearing and hearing by the Word of God. Amen? Bakit inulit-ulit mo yung mahal ni St. Paul? Inulit-ulit niya, mga mahal, faith comes by hearing and hearing by the Word of God. Bakit, mga kapatid? Mga mahal, napakahalaga ng pakikinig. Amen. Kaya panahon po ng preaching, panahon ng patutuo, mga mahal, panahon ng ating pagpupuri sa mahal na Panginoon, mga kapatid. Do not salute anybody. Amen. Do not salute anybody, mga mahal. Kahit ang mister mo, mga kapatid. Mga mahal, sambahin mo ang mahal na Panginoon. Papurihan mo siya, mga kapatid ko. Amen. Praise the Lord. Mga mahal, basahin natin Romans chapter 10, verse 17. Mga mahal. Chapter 10, verse 17 ng Romans. Sa aklat ng Taga-Roma, Kapitulo 1, versikulo 17. Sapagkat dito ang katwiran ng Diyos ay nahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Gaya ng susulat, ngunit ang ganap na mabuhay sa panamagitan ng pananampalataya. Amen. Ang pananampalataya, mga mahal, ay nanggagaling sa pakikinig. Sa English mo, mga mahal, faith comes by hearing. Dito paniniwala lang sa Tagalog. Mga mahal, ang ibig sabihin kasi ng faith, dalawang klase. Faith, mga mahal, ang ibig sabihin, believe and trust, mga kapatid. Yan ang faith. Amen. Hindi lang paniniwala, mga mahal.
Pagtitiwala, mga kapatid ko. Ng bagay na imposible sa tao ay posible sa Diyos. Amen? Mahal, kaya yung mga taong hindi na alala ang kabutihan ng ating mahal na Panginoon, walang mga patutuo yan sa buhay. Amen? Kapag mga minamahal yung mga tao, wala pong naaalala ang kabutihang ginawa sa kanila ng mahal na Panginoon, bagaman, mahal, hindi mabilang ang mga pagpapala ng dakilang Diyos, pero mga kapatid ko, sabi nga ng beloved pastor, kapag naglingkod ka sa mahal na Panginoon, wala kang pagpapasalamat, hindi mo alala yung kanyang kabutihan, mahal, para ka lang tumanggap ng piso sa Diyos. Amen ba? Praise the Lord. Kapag ang ating pagsamba, mahal, walang buhay, mga kapatid ko, para ka lang tumanggap ng piso sa Diyos. Amen? Pero mga minamahal, yung mga Kristiyanong mapagpasalamat, mga Kristiyanong kahit hindi po anibersaryo ng ating Talipaw Peace Mission, mahal, lagi nating naalala, mga kapatid, hindi natin makalimutan yan. Sabi nga ng beloved honorable pastor natin, kapag nagpupuri ka sa mahal na Panginoon, ito ang sikreto. Kapag nagpupuri ka, umaawit ka sa dakilang Diyos, count your blessing, name them one by one. Habang umaawit ka, mahal, binibilang mo ang kanyang pagpapala. Binibilang mo sa isip mo, sa puso mo, mahal, ang kabutihan ng mahal na Panginoon. Yung kanyang mga milagro, mahal, sa ating church, mga kapatid. Pinagaling ka sa karamdaman. Binago ang buhay, mahal. Tinugon sa panalangin, mga kapatid ko. Hindi karapat-dapat, ginawang karapat-dapat ng mahal na Panginoon. Amen? Sino hindi magpapasalamat sa dakilang Diyos? Praise the Lord. Kahit ba may pagsubok, mahal, kaya mo bang itaas ang kamay mo para magpasalamat sa mahal na Panginoon? Kahit may pagsubok ka, mahal, kaya mo bang umawit mula sa iyong puso para sa mahal na Panginoon? Amen? Kahit bumagsak ang negosyo mo, mahal, kaya mo bang papurihan siya? Kaya mo bang, mahal, sambahin siya? Amen? Praise God. Ganyan ang mga anak ng Diyos ng Jesus Miracle Crusade. Hindi mo mahalata sa kanilang mga mukha, mahal, kung may pagsubok ba yan o wala. Hindi mo mahalata sa kanilang mga mukha kung may pera ba yan o wala. Amen? Kung may maisaing ba yan, mahal, pag uwi sa bahay mamaya o wala. Mahal, laging masaya ang anak ng Diyos. Bakit? Mahal, laging sariwa sa atin ang patutuo, mahal. Laging sariwa sa atin ang kabutihan ng mahal na Panginoon. Amen? Kaya ulitin ko, yung mga taong hindi naalala yung mga kabutihan ng Diyos sa kanilang buhay, walang mga patutuo yan. Kaya pag in-invite mo magpatutuo, mahal, tsaka na lang. Tsaka na lang. Di ba? Brad, sis, magpatutuo ka naman. 10 years ka na sa mahal na Panginoon, hindi ka pa nagpapatutuo. 15 years ka na sa church, hindi ka pa nakikita sa pulpito na nagpapasalamat sa mahal. Tsaka na lang. Yung pala walang maalalang patutuo. Kaya ayaw pang magpatutuo. Amen? Praise the Lord. Kasi baka naman, mahal, ang dahilan, baka naglingkod sa mahal na Panginoon para humingi lang ng magandang trabaho. Naglingkod sa mahal na Panginoon para humingi lang ng material blessing, wala na. Pero yung mga anak ng Diyos na tagalangit, mahal, may pagpapala, wala. May pagsubok o wala. May anniversary o wala. Amen? Laging sariwa sa iyong mahal ang Diyos ay mabuti. Praise the Lord, mahal. Praise the Lord, hallelujah. Hosea chapter 13, verse 6. May mahal, basahin natin. Ito po sa Aklat ng Oseas, Kapitulo 13, versikulo 6. Ayon sa pastulan sa kanila, gayon sila nangabusog. Sila'y nangabusog at ang kanilang puso ay nagmalaki. Kaya't kinalimutan nila ako. Amen. Hallelujah. Ito po, mga mahal, ang dahilan daw kung bakit nakakalimot ang Kristiyano. Ayon sa pastulan sa kanila, gayon sila nangabusog. Sila'y nangabusog at ang kanilang puso ay nagmalaki. Kaya't kinalimutan nila ako. May mga Kristiyano pong nakakalimot sa kabutihan ng dakilang Diyos na buhay. Sana hindi tayo yon. Amen ba? Saan po natin dapat huwag kalimutan ng mahal na Panginoon natin? Panginoon mahal. Una, sa kanyang mga himala sa ating buhay. Huwag kalimutan yan. Pangalawa po, sa kasaganaan ng ating buhay. Totoo yan. Madalas, mga mahal, sa kasaganaan ng buhay, nagbabago ang ugali ng anak ng Diyos.
Tama po ba? Tingnan natin may mahal ang Deuteronomy chapter 8, verse 11 hanggang 14. May paalala ang dakilang Diyos sa atin. Deuteronomy chapter 8, verse 11 to 14. Sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 8, versikulo 11 hanggang 14. Mag-ingat ka na baka iyong malimutan ang Panginoon mong Diyos sa hindi mo pagtupad ng kanyang mga utos at ng kanyang mga katulan at ng kanyang mga palatuntunan na aking inuutos sa iyo sa araw na ito. Baka pagka ikaw ay nakakain at nabusog at nakapagtayo ng mabubuting bahay at iyong natahananan at pagka ang iyong mga bakahan at ang iyong mga kawan ay dumami at ang iyong pilak at ang iyong ginto ay dumami at ang lahat ng tinatangkilik mo ay dumami, ay magmataas ang iyong puso at iyong malimutan ang Panginoon mong Diyos Yes. na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto sa bahay ng pagkaalipin. Amen. Lahat magsabing praise the Lord, mga minamahal. Mag-ingat ka, sabi ng mahal na Panginoon. Mag-ingat ka na baka pag nakapagpatayo ka ng maraming bahay, nakapag-alaga ka ng maraming hayupan, guminhawa ang buhay mo, ay makalimutan mo ang Diyos na naglabas sa iyo sa pagkaalipin sa lupain ng Ehipto. Sa ating panahon, mga mahal, nung tawagin ka ng dakilang Diyos, mga kapatid, mahirap ang buhay natin. Amen. Amen. Puspos tayo ng sakit karamdaman, mga mahal. Wala tayong pakinabang. Amen. Nung tawagin tayo ng dakilang Diyos, mga kapatid ko, pinagpala tayo. Pinagpala ang buhay natin. Nagkaroon tayo ng negosyo, ng trabaho, mga mahal, nakapag-abroad, mga kapatid ko, guminhawa ang buhay. Sabi naman, mga mahal, ng papaalala sa atin, mag-ingat ka na baka malimutan mo ang Diyos na nagpalaya sa iyong mga kasalanan. Amen. Baka makalimutan mo ang Diyos na nagpagaling sa iyo, sa iyong karamdaman. Hallelujah. Praise the Lord. Alam niyo, mga mahal, kasi the more po na napupuno yung stomach natin, the more na nalilimutan natin ang dakilang Diyos. Mga mahal. Totoo yan. Kaya minsan, mga kapatid, ito yung narinig ko sa ating beloved parents in the Lord. Mga mahal. Kung saan ka raw umiinit sa mahal na Panginoon, doon kanya nilalagay. Anong ibig sabihin nun? Nung tayo po'y hikahos ang buhay, by faith ang buhay, napakainit mo sa mahal na Panginoon. Hindi po ba? Minsan, mga mahal, ipanalangin mo lang yung pagkain mo, ipanalangin mo na lang, napupuspos ka pa ng Holy Spirit. Amen? Minsan, naalala ko, mga kapatid ko, so sobrang init namin sa mahal na Panginoon. Gabi, mga mahal, lagi kaming nag-standby doon po sa kalye. Doon po sa kalsada namin, mga minamahal, basketball court. At doon kami nagsisharing. Doon kami, mga mahal, nag-uusap ng kabutihan ng ating mahal na Panginoon, mga kapatid. Hindi namin namamalayan, mga minamahal, ang dumadaan ng mga tao sa aming paligid, may hawak ng basket. Mamamalengke na pala. Pagtingin namin sa paligid, may mahal, malapit ng sumikat yung araw. Ibig sabihin, magdamag, mga minamahal, pinag-uusapan ng kabutihan ng Diyos. Hindi nakakasawa, mga minamahal, hindi nagsasawa. At pag nag-sharing kami, mga kapatid ko, naramdaman namin ang presensya ng mahal na Panginoon. Nag-tremble kami, mga minamahal, sa gitna ng kalsada, mga kapatid. Sa kagalakan namin, mga mahal. Ganun pala. Pagkabaguhan ka, mga mahal, sa mahal na Panginoon. Kasi mahirap ang buhay. Hanap ako ng trabaho, hindi ako makakita ng trabaho, mga mahal. Ilang dyaryo, mga kapatid, yung aking binasa, mga mahal, nasa baritim ka, nangangailangan ng trabaho, wala, mga mahal. Hindi pa uso nun ang text message. Hindi pa uso nun, mga mahal, ang social media, mga kapatid. Mga mahal, napagod ako sa kakahanap. Ano kayang kalooban ng mahal na Panginoon? Yung pala tinatawag na ako ng dakilang Diyos bilang mangangaral. Mga mahal. Ganun pala yun. Uwi ka sa bahay, mga kapatid, wala kang makain. Kaya gawin mo, mga mahal, mag-share na lang kayo ng gospel. Kasi pag nag-share kayo ng gospel, nabubusog ka. Amen. Praise the Lord. Sabi ng ating beloved parents in the Lord, kung saan ka maginhawa, kung saan ka umiinit sa mahal na Panginoon, doon ka inilalagay ng dakilang Diyos. Kayo, mga minamahal. Dati hikos ang buhay natin, mga kapatid. Napakainit mo. Pero nung guminhawa na, mga minamahal, minsan, nakakalimutan natin ang kabutihan ng Diyos. Minsan, ang dami natin nakakaligtaan. Minsan, mga kapatid ko, sekundary na lang ang gawain.
Priority mo mahal yung business. Priority mo mahal yung ating mga trabaho. Amen ba? Priority yung ating mga pag-aaral. Mangin mahal, secondary na lang ang gawain ng Diyos. Pero nung unang mga kapatid ko, number 1 ang dakilang Diyos sa iyong buhay. Amen. Ang gagawin ng dakilang Diyos nan, gumiginhawa ka pala. Kapag gumiginhawa ka anak, ay nanlalamig ka sa akin. Anong gagawin ng dakilang Diyos? Ibagsak niya ang negosyo mo. Guluhin niya yung mga plano mo. Tapos ilalagay ka ulit sa mahirap na buhay. Bakit? All things work together for good to them that love God. Amen. Dahil doon ka uminit. Doon ka mararapture eh. Kapag doon mga minamahal sa ginhawa, nakakalimutan mo naman ang patutuo mga minamahal. Himala ng dakilang Diyos, mga kapatid. Maginhawa ka nga, pero hindi ka mararapture dyan. Hindi ka maliligtas dyan. Amen ba? So saan natin dapat huwag kalimutan ang mahal na Panginoon, Panginoon, sa kanyang mga miracles, sa kanyang mga himala sa ating buhay. Pangalawa, mahal, huwag mong kalimutan ang dakilang Diyos, maging sa kasagandaan ng iyong buhay, lalo kang magpakainit sa mahal na Panginoon dapat para hindi alisin ng Diyos ang mga pagpapala sa iyo. Amen ba? Pag pinagpala ka ng mahal na Panginoon, mahal, lalo kang magpakainit sapagkat kung diyan sa pagpapalang material, nanlamig tayo sa mahal na Panginoon, tatanggalin niya yung pagpapala sa iyo. Siya po ang nagbigay, siya po ang mag-aalis. Siyang naglagay, siyang babawi. Amen? Para uminit ka lang sa mahal na Panginoon. Kaya lahat ng pinagpala dito, May karapatan sa ibayong kapurihan, lalong-lalo na ang mga nangagpapagal sa salita at sa pagtuturo. Amen. Hebreo chapter 13 verse 7, bayin mahal, basahin natin. Dito po sa katang Hebreo, Kapitulo 13, versikulo 7. Alalahanin ninyo ang nangagkaroon ng pagpupuno sa inyo na siyang nangagsalita sa inyo ng salita ng Diyos at sa pagdidili-dili ng wakas ng kanilang pamumuhay ay inyong tularan ang kanilang pananampalataya. Amen. Lahat magsabing praise the Lord mga kapatid. Alalahanin natin, remember them which have the rule over you, who have spoken unto you the word of God, whose faith follow. Sundin natin, mahal yung kanilang pananampalataya. Considering the end of their conversation, mahal. Yan ang sinasabi ng Bible. Huwag natin kalilimutan. Amen po ba? Praise the Lord, mahal. So God is good. Ang Diyos natin napakabuti sa atin. At nananatili ang Diyos, mahal, mabuti sa atin. Amen? Amen? Yung mga Kristiyanong hindi gumugunita, mahal, sa mga ginawa ng dakilang Diyos sa kanila, nawawala sila sa Diyos. Nawawala sila sa mahal na Panginoon. Tayo, mula nang makilala natin ang dakilang Diyos, hawak-hawak tayo ng mahal na Panginoon sa kanyang kamay. Amen, mahal. Papagpasalamat. Amen. Amen. Amen, mahal. Tingnan niyo yung mga anak ng Diyos sa dako ng Cebu, mga kapatid, na napakalaki, napakalakas ng lindol. Amen, mahal. Tingnan niyo yung mga taong walang Kristo sa puso, mga kapatid. Takot na takot. Nangamatay, mga mahal, ang dami. Hallelujah. Nawalan, mga mahal, ang tahanan, ang dami, mga kapatid. Nandun na lang sa gilid ng kalsada sila, mga mahal, ang hihingi ng pagkain. Nanghihingi, mga mahal, ng limos sa mga taong dumadaan. Mga mahal. We need food. Mga mahal, kailangan namin ng pagkain. Nagugutom sila. Dati, mga mahal, maginhawa ang buhay. Maaring malalaking bahay, mga mahal. Maaring mga kapatid ko, ang daming mga pagkain sa mga bahay nila. Isang iglap, mga kapatid. Yung lindol dumating. Mga mahal, ngayon nasa gilid ng kalsada. Nanghihingi sa mga taong dumadaan. Pwede palang bawiin ang dakilang Diyos, mga mahal, sa isang kisat mata, yung mga pagpapala, mga mahal, na nasa tao, mga kapatid, ngayon. Amen. Pero yung mga anak ng Diyos, yung ating bahay-sambahan, mga mahal, kung saan nangyari yung lindol, mga kapatid, napakahina ng bahay-sambahan natin doon, mga mahal. Simple lang, pero hindi nagiba sa lindol. Iningatan ng mahal na Panginoon. Iningatan ng dakilang Diyos yung mga Kristiyanong marunong magpasalamat sa ating mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord, mga mahal. Kaya kung di natin kikilalanin ang mga mahal, ang himala, milagro ng dakilang Diyos, mga kapatid, babagsak ang buhay natin, mga mahal. Say amen. Babagsak ang buhay natin. Mawawala ka sa kamay ng Diyos, mga mahal. Kaya ngayon, mga kapatid ko, pag-aralan natin sa buhay natin, maging mapagpasalamat.
Mga mahal, papurihan natin lagi ang mahal na Panginoon, mga kapatid. Palakpakan natin ang dakilang Diyos na buhay. Hallelujah. Kaya yung Israel, mga minamahal, simpleng kasalanan lang ang ginawa ng Israel. Bumugso ang galit ng Diyos, mga kapatid. Nabasa na po natin ito kanina, mga minamahal. Nung ang mga anak ng Diyos, yung mga Kristiyano, mga kapatid sa Israel, mga minamahal, yung Israelite, mga minamahal ko, nung sila po ay humihingi, mga minamahal, ng kanilang pagkain. Wala silang pagkain, mga minamahal, halos murahin nila ang Diyos, mga kapatid. Nung sila'y nagutom, nung sila'y nauhaw, mga minamahal, halos murahin nila ang Diyos, mga kapatid. At ang sabi pa ng mga taong ito, makapaghahanda ba ang Diyos ng dulang sa disyerto? Makapaghahanda ba ang Diyos ng mga pagkain natin sa disyerto? Mga minamahal, nagalit ang mahal na Panginoon, mga kapatid ko. Pinuksa ang Israel. Amen. Praise the Lord, mga minamahal. Ngayon, mga kapatid, sa New Testament, mga minamahal, pinaalalahanan tayong muli ng dakilang Diyos. 1 Corinthians chapter 10. Verse 5 hanggang 7 po. The beloved, elder beloved brother Tani. 1 Corinthians chapter 10, verse 5 hanggang 7. Sa aklat ng unang taga-Korinto, Kapitulo 10, versikulo 5 hanggang 7. Bagaman ang karamihan sa kanila ay hindi nakakalugod sa Diyos, sapagkat sila'y binuwal sa ilang. Ang mga bagay nito nga'y pawang naging mga halimbawa sa atin, upang huwag tayong magsipagnasa sa mga bagay na masama na gaya naman nila na nagsipagnasa. Ni huwag din naman kayong makipagsamba sa mga Diyos-Diyusan, gaya niyaong ilan sa kanila. Ayon sa nasusulat, naupo ang bayan upang magsikain at magsiinom at nagsitindig upang magsapagsayaw. Lahat magsabing praise the Lord, mga mahal. Mga mahal, ito pala. Makita mo rito, mga kapatid. Kapag inibig natin, mga mahal, yung tiyan natin, higit sa Diyos, idolatry pala yan. Pagsamba pala sa Diyos-Diyosan yan. 5, bagaman ang karamihan sa kanila hindi nakalugod sa Diyos sapagat sila'y biniwal sa ilang, pinagpapatay ng dakilang Diyos, mga mahal. 22,000 sa isang araw. Verse 6, ang mga bagay na ito nga'y pawang naging mga halimbawa sa atin upang huwag tayong magsipagnasa ng mga bagay na masama na gaya naman nila na nagsipagnasa. Ito yung verse 7. Huwag din naman kayong magpapagsamba sa mga Diyos-Diyosan na gaya ng ilan sa kanila. Anong pagkaunawa natin sa Diyos-Diyosan? Ribulto, imahen, images. Hindi po ba? Pero ang talatang ito, mahal, i-analyze mo siya. Huwag din naman kayong magpapagsamba sa mga Diyos-Diyosan gaya niyaong ilan sa kanila na ayon sa nasusulat. Naupo ang bayan upang magsikain at magsiinom. Pagsamba pala sa Diyos-Diyosan yun. At sa Tagalog, mga minamahal, nagsitindig sila upang magsipagsayaw. Mali po ito. Sa English ay ganito, mga kapatid. Neither be ye idolaters as were some of them, as it is written, the people sat down to eat and drink and rose up to play. Hindi sila sumayaw. Nagsipaglaro. Naglalaro sila. Mga mahal, pagkain nila, mga kapatid ko, laro na sila. Mga mahal, pag nagutom na naman sila, magreklamo na naman sa Diyos. Mga mahal, murahin na naman sila si Moses, mga kapatid. Pagkatapos mag-supply ang mahal, Panginoon ni mahal, sa ating nabasa kanina, bumubulwak po ang tubig, mga mahal, sa disyerto, sa biyaya ng mahal na Panginoon. Nabusog na naman sila. Gagawin nila, mga mahal, kaysa hindi sila sumasamba. Pagkakain nila, mga mahal, sabi rito, mga kapatid ko, sila'y nagsitayo, patapos kumain, saka naglalaro. Amen. Tingnan niyo, mga mahal. Mga idolater sila, mga kapatid. Dahil sa kanilang Kristiyan, mga mahal. Napakaganda ng talatang ito. Mga mahal, iminumulat tayo ng dakilang Diyos dito, mga kapatid. Mga mahal, na dapat tayo magpasalamat sa mahal na Panginoon. Amen. Amen. Minsan, mga mahal, nilalagay tayo, mga kapatid ko, sa minsan walang makain sa bahay. Sabi ko nga, kapag ka mga minamahal, walang pagkain, sinupply ang dakilang Diyos, kalooban ng mahal po yung pinagpapasting tayo. Amen. Yan, mga mahal, ang laging ginagawa ng ating beloved parents in the Lord, mga kapatid. Kung bakit lumago
ang malalagawain ito, mga mahal? Bakit dumami, mga mahal, ang miracles? Dumami ang kapatiran, mga mahal. Bakit, mga kapatid? Sapagkat kapag trials, ibig sabihin, pinag-aayuno ng mahal ang Panginoon. Kapag mga mahal, tapos na mag-fasting, mga kapatid, binubuhos ang pagpapala ng mahal ang Panginoon. Amen ba? Praise the Lord, mga mahal. Kaya mga kapatid, salamat sa ating dakilang Diyos, mga mahal. Sa ating beloved parents in the Lord, mga kapatid ko, ginamit ng ating mahal ang Panginoon para tayo po ipagpalain ng dakilang Diyos na buhay. Amen? Palapakan natin ang mahal ang Panginoon, mga minamahal. Hallelujah. Kaya wala tayong may ganti. Wala tayong may ganti sa ating mahal ang Panginoon, mga mahal. Kundi tao sa pusong pagpapasalamat, paglingkuran siya. Amen? Amen, mahal. Sabi nga ng aking kasama, mga kapatid ko, wala tayong maibayad sa mahal ang Panginoon, kundi awitan siya, purihin siya. Wala na. Amen, mahal. Yun lang ang maibayad natin eh. Awitan siya, may mahal, papurihan siya, mga kapatid ko. Dumalo sa gawain ng mahal na Panginoon, may mahal. Sumampalataya sa mga pangako ng dakilang Diyos. Magbigay ng tithes and offering, mga minamahal. Yun ang magagawa natin eh. Wala tayong maibayad, may mahal. Hindi natin kayang tumbasan yung ginawa ng dakilang Diyos na kahirapan, may mahal. At pagpasa ng krus na mabigat. At siya po'y pinako sa krus sa Kalbaryo, may mahal. Bundok ng Golgota. Para tayo po'y tubusin sa ating kasalanan. May mahal. Hindi natin kayang tumbasan yon. Ang hinihingi lang ng mahal na Panginoon, yung ating mga puso, ibigay natin sa Kanya. May mahal. Eh masasabi ko, ng Talipaw Peace Mission, mga mahal, anniversary natin sa araw ng bukas, is a great success in this world, mga mahal. Amen? Dakilang tagumpayan sa buong daigdig, mga mahal. Bakit? Huling talata, mga kapatid. 1 Thessalonians chapter 1, verse 8. Mga mahal, basahin natin. Dito po Maganda sa po. unang Tesalonica, Kapitulo 1, Maganda ang ating mga awit, mga mahal. versikulo 8, sapagkat mula sa inyo'y nabansag ang salita ng Panginoon, hindi lamang sa Macedonia at Akaya, kundi sa lahat ng mga dako ay natanyag ang inyong pananampalataya sa Diyos. Ano pat kami ay wala nang kailangang magsabi pa ng anuman. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, mga mahal. Hallelujah. Great success in this world, mga mahal. Yung Victorious Talipaw Peace Mission, mga mahal. Nating ipagdiriwang bukas, mga kapatid. Bakit po, mga mahal? Sabi sa ating talatang nabasa, nabansag ang salita ng mahal na Panginoon. Amen. Nakilala, mga minamahal, ang Jesus Miracle Crusade. Makapangyarihan ng Diyos, mga mahal, ang nasa Jesus Miracle Crusade. Amen. Praise the Lord. Sa lahat ng dako, sabi dito, mga mahal, natanyag ang inyong pananampalataya sa Diyos. Lahat magsabing, praise the Lord. Ano pat wala na kaming kailangang masabing anuman. Sabi dito, mga mahal. Wala nang kailangang magsabi pa ng anuman, mga kapatid. Ibig sabihin, wala nang pagtatalo. Mga mahal. Wala nang debate. Amen. Wala nang pagtatalo, wala nang debate, mga mahal. Kung nais mo ng Diyos na buhay, nais mo ng katotohanan, mga mahal, nais mo umakit sa langit, magbana ng buhay na walang hanggan, pumunta ka sa Jesus Miracle Crusade. Nandito ang Diyos na magdadala sa iyo, mga mahal, sa buhay na walang hanggan. Amen. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Tumayo tayong lahat, mga kapatid ko. Awitan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mga mahal. It is good to remember, mga kapatid. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Diyos. D minor. D minor. Yes, O God. It's so Alalahanin natin ang kabutihan ng mahal na Panginoon. to remember your good. It's so good to remember Hallelujah. your goodness, O God. Minsan pa po. It's so good to remember Bulayin natin ang kabutihan ng dakilang Diyos. your goodness, oh Alalahanin po natin ang kanyang kabutihan. It's so Dati tayong nasa manig ng karamdaman.
puno ng bisyo. Your goodness, oh God. You save My soul and heal my broken body. You came to die just to set me free. It's so good to remember your goodness, oh God. You saved My soul and heal my broken body. You came to die just to set me free. It's so good to remember your goodness, oh God. Down in my knees, I found my Jesus. Down on my knees, I found my Lord. Down in the mountain, nor in the valley. Down on my knees, I found my Lord. Minsan pa po. Down on my knees. Down on my knees, I found my Jesus. Down on my knees, I found my Lord. Nor in the mountain, nor in the valley. Down on my knees, I found my Lord. Amen, hallelujah. You saved my soul and healed my broken body. You came to die just to set me free. It's so good to remember your goodness, oh God. You saved my soul and healed my broken body. You came to die just to set me free. It's so good to remember your goodness. Down on my knees, Lord. Down on my knees, I found my Jesus. Down on my knees, I found my Lord. Nor in the mountain, nor in the valley. Down on my knees, I found my Lord. Down on my knees, I found my Jesus. Hallelujah. Down on my knees, I found my Lord. Nor in the mountain, nor in the valley. Down on my knees, I found my Lord. You saved my soul and healed my broken body. You came to die just to set me free. It's so good to remember. Hallelujah. Your goodness, oh God. You saved my soul and healed my broken body.
Hallelujah. Mga mahal, napakagandang awitin. Maaring ang ilan sa atin, sa dami ng pagpapalang natanggap natin, hindi na natin nakuhang pasalamatan ng mahal na Panginoon. Paminsan-minsan ka na lang sa sambahan. Dati napakainit mo sa mahal na Panginoon. Panginoon mahal, napakarami ng pagkukulang sa mahal na Panginoon. Dahil sa kasaganaan ng buhay, nagpapaalala sa atin ang dakilang Diyos, Panginoon mahal, sa Kanyang salita. Mag-ingat ka, baka malimutan mo ang Diyos na naglabas sa iyo sa pagkaalipin na. Dati tayong nasa banig ng karamdaman. Ang hirap ng buhay, dating magulong pamilya. Nag-aaway ang mag-asawa, mga mahal, magulong pamilya. Lasinggero si Mr. Mga mahal. Sugarol si Mrs. dati. Mga mahal, napakagulo ng buhay. Isang kahig, isang tuka dati. Pero nung makilala natin ang dakilang Diyos sa banal na gawaing ito, narinig natin ang pangaral, mga mahal natin, beloved Honorable Pastor Wood Estrada Almeda. Sumampalataya tayo, mga mahal, tinanggap ang dakilang Diyos bilang tagapagligtas. Nagpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus na patawad ang kasalanan. Nagsimulang pagpalain ang mahal na Panginoon ng ating buhay, mga mahal. Nagsimula tayong guminhawa sa buhay, mga mahal. Unang binigay sa atin ng dakilang Diyos, peace of mind and peace of the heart. Mga mahal. Hallelujah. Tumulong ang ating mga luha. Hindi na luha ng problema, kundi luha ng kagalakan. Mga mahal, nagsasabing, sa mahal na Panginoon lang pala, mga mahal, matatagpuan ang tunay na kaligayahan. Mga mahal, ay magpasalamat tayo sa dakilang Diyos, mga kapatid. Habang inaawit natin ang awiting ito, mga mahal, remembering the words of the Lord. Alalahanin natin, mga mahal, ang kanyang kadakilaan sa ating buhay. Subukan mo, mga mahal, awitan siya, buksan ang puso, at bilangin mo ang pagpapala niya sa iyong buhay. Mahal na Panginoon, saan ba kita nakilala? Mahal na Panginoon, anong taon ba ako nung nakilala kita? Ano bang sakit ko dati? Ano bang kahirapan ko dati nung makilala kita? Anong klase ang buhay ko dati bago kita nakilala? At mga mahal, tingnan mo ang buhay mo ngayon, mga kapatid. Tingnan mo kung nasaan ka ngayon, mga minamahal. Hindi ka nakatulad ng dati, mga kapatid. Hallelujah. Kaya habang inaawit mo, mga mahal, napakasimple lang pala. Sa ating mga tuhod lang pala masusumpungan si Kristo, ang mahal na Panginoon. Sa ating tuhod lang pala, mga minamahal, malutas ang problema nating napakabigat. Hallelujah. It's so good to remember the goodness of God. Down on my knees, I found my Jesus. thank you, Lord. Down on my knees, Thank you, Jesus. I found my Lord. Lord in the mountains, Lord in the valley, down on my knees, I found my Lord. Down on my knees, I found my Jesus. Down on my knees, I found my Lord. Nor in the mountain, nor in the valley, down on my knees, I found my Lord. You saved my soul and healed my broken body. You came to die just to set me free. It's so good to remember your goodness, oh God. You saved my soul and healed my broken body. You came to die just to set me free. It's so good to remember. Hallelujah.
just to set me free. It's so good to remember your goodness, oh God. Minsan pa, may mahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. You saved my soul, Heal my broken body. you came to die just to set me free. It's so good to remember your goodness, oh Yes, Lord. Thank you, Jesus. Purihin ang mahal ng Panginoon. Palakpakan natin ang dakilang Diyos sa buhay mo, mahal. Lahat tayo pumalakpak sa ating dakilang Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Sa kanyang mga buhay na salita, mga mahal. Hallelujah, na pinagkalob niya sa atin. Amen, hallelujah. Mga mahal, kaya sa ating mga pangailangan. Mga kapatid ko, ating pong idulog sa ating pinakamamahal ang Panginoon. Mga mahal, hallelujah, taas natin ang ating mga kamay, mga kapatid. Gawin nating seryoso ang ating paglilingkod mula ngayon. May mahal sapagkat napakahalaga ng mga patutuo natin. May mahal, napakahalaga ng mga himala ng dakilang Diyos na pinagkalob sa atin. May mahal sa ating mga buhay. Dakilat mapagpala namin Ama sa langit, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mahal ang Panginoon, sa mga sandaling ito, kami po'y nagpapasalamat. Mahal ang Panginoon sa iyong masaghanang pagkilos sa aming kalagitnaan. Salamat o Diyos, mahal ang Panginoon sa iyong kadakilaan sa amin. Salamat sa mga pagpapalang ito. Mahal ang Panginoon, dati kaming alipin ng kasalanan. O Diyos, hallelujah, batbat ng karamdaman, problema, kahirapan. Mahal ang Panginoon, subalit ngayon narito kami, Amang Banal, o Diyos, pinalayang mo kami mula sa aming mga kasalanan, pinatawad mo kami. Mahal ang Panginoon, pinalaya mo kami sa mga problema, sa mga kahirapan, pinagpapala mo kami mga buhay sa mga sandaling ito. O Diyos, utang namin sa iyong lahat ng bagay na ito, mahal ang Panginoon. At mahal ang Panginoon, sa aming beloved honorable pastor sa kanyang mga panalangin, sa aming beloved assistant pastor, Lord God, sa kanilang beloved children. Maraming salamat, mahal ang Panginoon. Sila naka-back up ng prayer para sa amin. Dakilang Diyos, upang kami patuloy na magtagumpay, Amang Panalo, Diyos. Patuloy naming tamasain, mahal ang Panginoon, ang mga pagpapalang ito, Diyos, hallelujah. Hanggang sa iyong pagbabalik, mahal ang Panginoon. At sa mga sandaling ito, Amang Banal, narito yung mga anak, dakilang Diyos, sa mga kahilingan nila. Mahal ang Panginoon, Diyos, pagkalumunawa, Amang Panalo, Diyos, ano man ang kanilang mga kahilingan. In the name of Jesus, Father, we pray, God, hallelujah, in Jesus' name. Amen and amen. Ipatong po natin ang ating kanang kamay sa ating mga ulo. Kaliwang kamay patong sa parte ng karamdaman. Kung mayroon man, mga mahal, problema, kahirapan, taas sa dalawang kamay. Mga kapatid ko, in the name of Jesus, kahit nakawala ng hanap buhay, sawayin mo ng cast out, mga mahal. Hallelujah. Wala hanap buhay, lumayas ka sa akin sa pangalan ng Jesus. Mahal, palalamig, palulupaypay, pag-alinlangan, mga mahal. Hallelujah. Mga karamdaman, cancer, mga mahal, anumang uri ng karamdaman. In the name of Jesus, hallelujah. Cast out all kinds of sicknesses and disease, cast out in Jesus' name. Cancer, leukemia, TB, diabetes, hallelujah, goiter, arthritis, rheumatism, cast out, psoriasis, cast out in the name of Jesus. Problems be solved, vices be gone in the name of Jesus. Ang dilip and doubt, palalamig, palulupaypay, kahirapan, karukahan, kawalan na buhay, cast out in Jesus' name. Cast out. Cast out in Jesus' name, Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin ang mahal ang Panginoon, may mahal. Hallelujah. Tumayo tayong lahat, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Taas natin ating mga kamay. May mahal. Tayo tatalon. 3 times. Hallelujah. Praise the Lord, may mahal. Mula sa ating mga puso. Sisigaw tayo, mga kapatid ko. 3 beses. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah.